Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Ngayon po, meron lang po akong gustong reaksyonan na kung saan iilan sa mga senador na pabor kay Digong ay talagang alam po nila na sinungaling po si Digong patungkol sa question kasi ni Digong yung sa BICAM budget ng 2025 na pinirmahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na blanco daw ang mga pondo at hindi daw nilagyan ng presyo. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang parating sa inyo, Gusto ko lang iparating sa inyo na si Cynthia Villar, Jinggoy Estrada at iilan pang mga senador na pabor kay Digong, alam po nila na sinungaling si Digong, hindi lang sila nagsasalita. Bakit? Madadawit at masisira kasi yung pangalan nila at baka sakali hindi sila iboboto sa sunod na eleksyon. Klarong-klaro naman po talaga na lahat po ng senador na kahiliran ni Digong ay shoot sa inidoro po talaga yan. At ito na nga mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo, ito kasing picture na nandito sa ating screen, no? Na pumirma si BBM sa budget at sinabi ni Digong na bakit pinirmahan na hindi naman nakalagay ang presyo, bawal yan sa batas sa Pilipinas. At kanina nga lang, sumagot na nga si Pangulong Bongbong Marcos na presidente din si Digong. Alam ni Digong ang batas, abogado siya, alam ni Digong ang patakaran. Naging presidente siya na hindi po pwede pumirma ang presidente na blanco ang amount ng pondo sa mga ahensya sa gobyerno, lalong-lalo na ang National Irrigation Authority at ang Philippine Coconut Authority or ang Agriculture Budget. So, eto po mga kababayan, klarong-klaro po dito sa ipakita ko sa inyo, mga kongresista at mga senador na kaanib ni Digong, no? Nandyan. Ito kung pagmasdan ninyong mabuti, no? Itong senador na yan, sa likod ni Grispo, sa likod ni Chis Escudero, si Jinggoy, si Tolentino, si GB Ejercito, si Risa Hontiveros, si Win Gatchalian. At nandyan po, no, si Villar at anak niya na si Mark Villar. So klarong-klaro po at saka si Joel Villanueva. So ngayon mga kababayan, klarong-klaro po at alam ni Villar, ni Mark Villar, ni Cynthia Villar, ni Jinggoy Estrada, ni Tolentino, ni Risa Hontiveros, ni Win Gatchalian at saka ni Joel Villanueva na hindi blanco ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na budget sa 2025. So, alam nila na nagsinungaling si Digong kaya wala po kayong narinig sa kanila na ni-reaction or kinurek nila si Digong na hindi po totoo yan, Mayor, hindi po totoo yan, President, na blanco. Kasi nandoon po kami nung pumirma. Mga kababayan, hindi naman po tayo tanga, no? Na yung mga nasa likod ni Chis Escudero, ni Grispo, lahat po yan ay pabor kay Digong. Andyan nakita nyo. Andyan si Villar, si Gatchalian, si Risa Hontiveros, si GB Ejercito, si Tolentino, si Jinggoy. Hindi naman po pwede po yan mga kababayan. Si Villar, mag-inang Villar at si Joel Villanueva. Hindi po pwede na sabihin ngayon ng mga DDS na nagpirma si BBM ng blanco. Nandyan si Villar. At alam naman po ng buong Pilipinas at sambayanang Pilipino at mga politiko na si Villar ay kadikit ni Digong. Si Tolentino kadikit ni Digong. Senador pa nga ni Digong si Tolentino Nandyan pa nga si Jinggoy Estrada So bakit hindi nagsasalita itong si Jinggoy, si Villar, si Tolentino, si Risa Hontiveros? Kung blanco ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga DDS, mag-research kasi kayo. Huwag kayong basta-basta maniwala sa lulupin tanil ninyo. Nag-uulyanin na yan.
Dalawang bulati na lang hindi nakapirma dyan. Oo, ma-amnesia na yan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag manatili kayong maniwala kay Digong, magiging amaw, magiging buang, magiging baliw kayo katulad niya. Diba? Alam ni Jinggoy, ni Cynthia Villar, ni Tolentino, ni Gatchalian, ni JB Ejercito, ni Joel Villanueva, ni Mark Villar, na hindi blanco ang pondo na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At alam din nila na si Digong ay sinungaling. Ngayon, mga senador, nakaalyado ni Digong. Hanggang kailan ninyo pagtakpan si Digong at hindi kayo magsasalita na alam naman ninyong mali na ang ginagawa niya? Rebellion ang ginawa ni Digong. Pagtataksil at pagre-rebuilde sa gobyerno ng Pilipinas, harap-harapang pagre-rebuilde na. Paninira ang ginawa ni Digong. Alam mo, sa totoo lang, kung si Digong ang ginaganyan, bukas makalawa pinakulong ka na. Kung naalala ninyo yung teacher nagsalita laban kay Digong, di ba pinadampot nila ng NBI? Pinatanggalan ng lisensya? Paano kung si Digong gaganunin? Bakit hindi kayang gawin ng gobyerno ng Pilipinas yung harap-harapan ng paninira ni Digong kay BBM? Bakit hindi bigyan ng aksyon ni BBM yan? Ipadisbar na yan, ipahuli, ipakulong na yan. Sobra na. Sa totoo lang, yung ginagawa ni Digong, pagre-rebuildi na yan sa Pilipinas. Si Digong ang nakakasira sa bansa at si Digong ang tinik ng Pilipinas. Bakit? Katulad ngayon, pumapasok lang, kakapasok lang na balita. Isang Chinese national na engineer at 2 Pilipino nahuli na nag-spy, no, mula China at gustong i-hack ang website ng Philippine government, ang armed forces at pati mga mall. Kakahuli lang ng NBI. Pangalawa, yung mga pogo boss na tinangkang suhulan yung NBI ng 300,000 per head ng pogo boss para itakas lang. Sino ba ang nasa likod nun? Paano ba nagkaroon ng pogo? Bakit ba nakapasok ang pogo sa Pilipinas? Ang illegal na sugal na yan, na nakakasira ng pamilyang Pilipino. Si Digong din ang nag-legalize niyan, na alam naman niya na vandalism, gambling, ginawa niyang legal ang illegal. Di ba? Kasi sa totoo lang si Digong, yan ang resulta ng Duterte legacy. Hindi ko naman kayo hinihikayat na maniwala sa akin, pero idugtong-dugtong ninyo. Nagkanda leche-leche ang Pilipinas, nagmahal ang bilihin sa sobrang laki ng utang na iniwan ni Digong na sinalo ni BBM. Ngayon, sinisisi ng mga DDS dahil daw kay BBM, nagmahal ang bilihin, tumaas ang tax. Hindi nyo inisip, utang ni Digong 14 trilyon na sinundan at sinalo ni Marcos na hanggang sa ngayon nagbabayad pa rin ang Pilipinas sa utang na iniwan ni Digong. Tapos yung mga DDS at mga Pilipinong bugok, si BBM ang sinisi ang mahal ng bilihin, ang taas ng tax. Paanong hindi magmahal ang bilihin? Paanong hindi magtaas ang tax? Kung napakalaki ba naman ang utang na iniwan ng Digong ninyo? Tapos idadahilan nyo, pandemic naman kasi yun, kaya ang taas ng utang. Ay di, simple lang din ang sagot naming mga BBM vloggers. Pandemic, umutang si Digong. Bumaba si Digong sa pwesto, iniwan niya napakalaking utang. So huwag kayong mag-expect na pag sinunod ni BBM yan, wala agad utang. Magbabayad. Si BBM ang presidente ng utang. Presidenteng nagbabayad sa utang ni Digong. Hindi siya presidente ng Pilipinas na maghari-harian. Siya yung presidenteng sumalo sa utang na iniwan ni Digong. Yan ang totoo. Kaya mga kababayan, alam po ng mga senador na kahiliran ni Digong at hawak ni Digong sa liig na sinungaling siya. Ngunit ayaw lang nila magsalita. Bakit? Baka hindi sila iboto ngayong midterm election. Kaya paalala ko po sa inyo, yung mga senador na pro-Digong at pro-China, wag nyo pong iboto. Hindi ko na po pangalanan, alam nyo naman po yan. Diba? Ngayon pa nga lang, niluloko na kayo. Huwag nyo nang iboto yung mga senador na pro-China at pro-Digong, pro-Kibuloy. I-shoot nyo na sa iniduro yung mga hayop na yan.
So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.